Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay isa na naman ngang online loan application ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Araw-araw nga ay nangangailangan tayo ng pera at gumagawa tayo ng paraan para magkaroon ng pera. Kaya naman araw-araw din tayong nagre-review ng iba't ibang ola para nang sa ganon ay matulungan kayong makahanap ng legit at worth it na pagloanan na online loan application. Dito sa review natin ay tuturuan ko rin kayo ng step-by-step procedures kung paano ba mag-loan at kung magkano na lang ba ang makukuha natin sa amount na ilo-loan natin. Bago nga pala kayo mag-try mag-loan or mag-register sa kahit anumang ola, ay mas maganda na manood muna kayo ng ganitong klaseng mga review para at least magkaroon kayo ng idea kung tama ba ang ola na pinaglo-loanan ninyo. Marami na kasing mga tao ang naloko na at nabiktima na ng mga ola na ito. Kaya wag nating hayaan na isa tayo sa mga magagaya sa kanila. Mas mainam na suriing mabuti at pakaisipang mabuti bago tayo mag-loan. Ang online loan application na ating i-review ngayon ay legit dahil registered sa SEC. At napakabilis lang din ng approval ng loan dahil in just 5 minutes ay marireceive mo na ang perang ni-loan mo. At ang ola na tinutukoy ko ay walang iba kundi ang Mr. Cash. Dito ay pwede kang mag-loan basta ikaw ay 18 years old and above at isang Filipino citizen. Kailangan mo lang pala dito isang valid ID lang at kailangan mo lang ng source of income. At magkano nga ba ang pwede nating ma-loan sa ola na ito? Para sa first-time user ay pwede kang mag-loan ng 1,500 pesos up to 32,000 pesos. At ang daily interest ay 0.5% lang per day. Transparent ang kanilang fees at pwede mo ang bayaran ng installment. At ang pinaka-importante ay fast approval ang ola na ito. Kaya kung ngayon ka nga nangangailangan ng pera, ay ngayong araw mo din makukuha ang amount na ilo-loan mo. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin. At ayan nga, na-install ko na yung app at dito na agad tayo sa pag-i-input ng ating phone number para makapag-send ng verification code. So after nun ay ine-next na natin. At next ay dito na sa kanilang privacy policy, i-click lang natin yung read and agree. At susunod nga itatanungin kanila kung paano mo daw nalaman ang tungkol kay Mr. Cash. So nakalagay dito, how do you know Mr. Cash? Your feedback helps us serve you better. So pipili ka lang doon kung paano mo nalaman ang tungkol kay Mr. Cash. Pag nakapili na kayo ay submit lang natin at dito na agad tayo sa kanilang homepage. At nakalagay dito na maximum loan amount is 12,000 pesos. Pero pag maganda ang ating background sa kanila at tayo ay repeat borrower na, mas sigurado mas tataas pa yung credit limit na ibibigay nila sa atin. At nakalagay din dito na low interest, long loan term at instant payout. At dito na nga agad tayo sa personal information. So, una natin sasagutan dyan is, what ID would you like to apply with? So, napakaraming ID na pwedeng pagpilian dyan. Kasama ang SSS ID, Voters ID, PRC ID, National ID, Postal ID, UMID, Passport, Driver's License, at PhilHealth. So, napakaraming ID na pwedeng pagpilian, na pwedeng gamitin dito sa ola na ito. At karamihan sa atin ay meron tayo niyan. At kapag ka nakapili na tayo ng ID, ay ilalagay lang natin yung first name, middle name, at last name dun sa ID na pinresent natin. Kasali din dyan ang date of birth. At ilalagay din natin yung gender kung male or female, tapos yung marital status kung tayo ay single or married. So, tatanong din dyan is, what is your highest level of education? Pili lang kayo dyan kung ano yung natapos ninyo. Tapos, yung valid email address. So, kailangan yung email address natin is active at nakaka-receive ng mga
messages. Tapos, may nakalagay pa dito na an alternative phone number pero optional lang. Pag gusto nyong mas malaki yung chance na ma-approve kayo, yung mga optional na nakalagay dito, ilagay nyo na din para mas mabilis na ma-approve yung loan. After nyo sagutan lahat ng yon, ay i-click lang yung save and continue. And next naman is, what is the source of your income? So ano ba ang iyong source of income? So pipili ka lang dito, napakarami na namang pagpipilian. Kung ikaw ba ay kabilang sa BPO professionals, financial or banking, teacher, government or public utility, professional worker, kagaya ng mga doctors, engineers at iba pa, private company employee, business owner, gaming industry, self-employed, staff or factory worker, unemployed, kahit wala kang trabaho, pero sabi nila kanina basta may source of income. Minsan kasi kahit wala tayong trabaho, meron namang mga sources of income na iba na hindi nanggagaling sa trabaho. So, pwede din. Kasama din yung housewife at student. So, kahit estudyante ka, ay pwede ka ring mag-loan dito. At susunod ay dito na tayo sa verify your ID info. So, kung ano yung pinresent nating ID kanina, ang gagawin natin is, pipicturean natin yung harap, likod ng ID, at magsiselfie tayo gamit kasama yung ating ID. After nun, ay magkukontinue na agad tayo. At dito naman, ay ilalagay lang natin yung ID number, tapos pwede na tayo mag-upload nung pinicturean nating ID natin. At ganun lang kabilis, kasi dito na agad tayo sa your current loan limit is on the way. Bear with us. Totoo nga sinabi nila na sobrang bilis ng approval dito dahil ayan na agad. Nakalagay dito, your current loan limit is 1,500 pesos. At may nakalagay pa sila dito na after making a repayment on time, your loan limit can be up to 12,000 pesos. So, totoo talaga yung sinasabi nila sa kanilang ads at yung nakalagay sa kanilang homepage. At dito ay pwede kang mamili kung apply immediately na ba or will come later. Pero syempre, mag-a-apply immediately na tayo. After na nahihingan ka nga pala nila ng 5 contact references. So itong mga contact references nito ay tatawagan lang naman nila kung hindi ka na nila nare-reach or hindi matawagan yung phone number na binigay mo. At kapag nakapaglagay ka na ng contact references, ay click save and continue. At ayan na nga lumabas, choose your desired loan amount. So, ang binigay sa ating credit limit is 1,500 pesos. Pero kung gusto lang natin na 1,000, ay pwede nating i-adjust yung amount. At ang susunod ay payment channel na agad. So, dito ay pwede kang mamili kung GCash and other e-wallets or through bank. At dahil madalas natin ginagamit ay GCash, ang gagamitin natin dito ay GCash. Dito sa choose your e-wallet type. So, nakalagay dito, disburse in 5 minutes. So, ganun lang kabilis, marireceive mo na yung perang ni-loan mo. Tapos, ilalagay lang yung first name of recipient, tayo, kung anong first name natin, yung nag-appear din sa ID kanina, middle name at last name. So, ilalagay natin dito yung e-wallet account natin, yung number lang ng GCash natin. Click save and continue lang tayo at eto na yung ating loan details. So, tingnan natin. Nakalagay dito, loan amount is 1,500 pesos. Tapos, yung loan term is 18 days. So, medyo mas mahaba to compared dun sa ibang mga OLA na na-review na natin. Kasi kadalasan, kapag ikaw ay first-time user, ay 7 days pa lang kailangan mo nang ibalik or bayaran yung perang ni-loan mo. Tapos, meron nga pala silang service fee na 135 pesos lang. At ang marireceive mo is 1,365 dun sa niloan mong 1,500. At ibabalik mo lang din yung perang niloan mo na 1,500. So, ibig sabihin, mas mababa talaga yung service fee at mababawas dito sa OLA na ito. At nakita naman po natin sa resulta dun sa loan details na kapag tayo ay nag-loan ng 1,500, ay makukuha natin ang 1,365 na hindi naman ganun kataas yung kanilang fee na ibabawas. Kaya naman, kung maglo-loan ka at kailangan mo ngayong araw, ay pwede mo na rin itry itong OLA na ito na Mr.
cash. Pero syempre, tumingin din ako ng ibang reviews ng mga ibang nag-loan dito sa Ola na ito at ito yung kanilang mga naging experiences. At sabi ng isang nakapag-loan dito, my first time to loan and it was quick and easy applying. I will definitely recommend this app. I just hope this wouldn't be like the other loan apps wherein they are harassing people in your contact list if you did not repay on time. So meron din naman dito, I have been a good customer since the app launched at 2019. As time goes by, the app keeps getting worse. I used to be able to have 30 days payment, now it's gone. My reloan has also been rejected twice. They don't seem like loyal, good paying customers. Will uninstall. Good riddance. So yun no, merong iba-ibang review, merong positive, merong negative, pero syempre, ang desisyon ay iiwanan ko pa rin sa inyo. Kung nangangailangan talaga kayo ng pera ngayong araw, ay desisyon nyo na kung itutuloy nyo pa ang paglo-loan sa Ola na ito. At dito na nga natatapos ang ating review. Hanggang sa muli mga ka-London!